eto mga kalingap, kami po ay naghahanda na ngayon dito po sa paparating na malakas na bagyo. Grabe po kasi yung lawak nito, grabe yung kanyang sakop po nitong bagyong Uwan or Yuan po mga kalingap. Talagang napakalakas na bagyo at unti-unti na pong nararamdaman yung kanyang hangin. Bagamat ito ay malayo pa, pero tayo po ay mag-ingat ang lahat, lalo na yung mga dadaanan po nitong bagyo. Yan po, nag-aayos na po kami dito, nag-aayos na sila Papa Leonardo, nag-akit na doon sa bubong, nilagyan niya na ng mga pampagibat doon po sa isang bahay doon. Tapos yung mga gamit po, inilipat na din po muna namin yung mga pwedeng mabasa na gamit, ipinasok na muna namin dyan sa kwarto po. Ito po, medyo umaambon-ambon na at madilim na ang paligid mga kalingap. At ito pong bagyong ito ay talagang ngayon po ay kinatatakutan. At ipanalangin po natin na sana ay walang masyadong mapinsala ito, kasi grabe po ang epekto ng bagyo, lalo na nitong nakalipas na mga araw po. Yung nangyari po sa Cebu, po sa nakalipas na bagyong Tino, grabe ang pinsala. Halos bubong na lang yung natira dahil sa sobrang lalim po ng agos ng tubig sa ibang lugar po sa bahagi ng Visayas. Yan po, grabe yung bagyo po na dumating. Kaya ito po, pag ganitong may paparating na bagyo, dapat lagi tayong ready. Yan po, ito yung taniman dito na pimyahan na pwedeng maapektuhan kapag malakas ang bagyo. Grabe, nasa halos kalahating taon na po ito at malapit itong bumunga. Sana po ay hindi po malakas ang dumaan na bagyo or kaya lumihis na lang, papalayo po sa mga lugar sa Pilipinas para hindi ito makaapekto. Yan, grabe. Mabuti po meron na kaming malilipatan kung sakali. Nilagyan na din po namin pagibat. Nilagyan na ni Papa Leonardo ng pagibat doon sa taas ng bubong para hindi po liparin ng hangin yung ibang yero. Yan po, doon din po sa kabila na hanahaw na bubong. Yan, inayos na din po doon sa taas, nilagyan na ng mga pagibat. Yan, pag-pray nyo po na sana hindi masyadong lumakas pa yung bagyo, kasi marami po ang maapektuhan ito, lalo na yung mga magsasaka, mga kalingap, mga naghahanap buhay katulad ng mga mangingisda. Hindi sila makakapagpalaot kasi sobrang lakas ng alon. Yan po, maraming salamat din po kay Kuya Bal kasi kanina nagbisita siya dito. Talagang sinugurado niya na safe kami dito, kahit siya lang po mag-isa. Kanina nagpunta siya dito po sa lugar namin. At ayun po, kahit may bagyo, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtrabaho ng isang karpintero dito na kinuha ni Kuya Bal. Isang karpintero po na taga dito lang, na binabayaran niya po personal Kuya Bal po na gastos para mas mapabilis, kasi si Kuya Ron po yung nagta-tiles, may mga iba po siyang ginagawa din, kaya sa isang linggo minsan 2 beses o 3 lang siya nakakapunta. Yan, so sobrang dami din po ng mga ginagawa ni Kuya Ron. Pero salamat sa kanya kasi yan po, matatapos na yung tiles sa loob ng CR, tapos yung sa lababo okay na po. Ito yung isang karpentero dito, kahit may bagyo nagtatrabaho. Ito po yung mga tanim. Ito, okay na po yung sliding window. Yan po si Kuya Melchor nandito. Inayos na din po yung mga PVC, binirilid na po dito kasi baka lipa rin ng hangin. Ito yung gagamitin sa CR po, sa Puso Negro. Yan po, ang ganda na dito. Ito po yung isang salamin, sliding window. Tapos ito, tinakpan muna para hindi matalsikan ng semento kasi inayos pa po yung pinantay na kahapon. At ito po, mga kantuhan na lang po yung inaayos dito. Yan. Ngayon po ay Sabado mga kalingap, mga kaibigan. Ito ang panahon, medyo lumalakas na po ang hangin.
ramdam na po ang hangin dahil dito po sa bagyong ito, mga kalingap. Ito po may mga ano din dito, orchids at iba't ibang halaman. Yan o, mga panglagay din po ito dito sa gilid ng bahay. May mga napalagay na po sa paso. Yan po. And kanina po isa-isa na po naming hinakot sa kabilang kwarto yung mga gamit po na pwedeng mabasa kapag sakaling lumakas po ang ulan. Mas mabuti na po yung ready tayo sa kung anong mangyari, kasi pag malakas na ang hangin at ulan, mahirap na po makalabas o makalipat-lipat ng bahay. Buti po dito at hindi dito na baha na masyado, pero na lang po doon sa may tulay po papunta sa may lugar nila Ate Grace, talagang binabaha po doon sa part na yon. Kaya nandito din sila Ate Grace, nandun po sa kabilang bahay, sama-sama po kami dito. At dito po kung sakaling lumakas ang bagyo, talagang ito kami po ay lilikas dito sa kabilang bahay. At inayos na din po. So ayan po, malipat muna kaming tutulugan kasi ay Malikas muna doon sa kabila. malikas muna kami sa kabila. Nalagyan na po natin dito sa room. Malipat muna po kaming higaan. Mga kalingap, ito po ang kalagayan ngayon ng panahon dito sa lugar na to ng Camarines Norte. Particular na po dito po sa Mercedes Camarines Norte. Yan po dito sa bayan ng Mercedes. Dito sa mga lugar ni Kuya Marjun. Grabe oh. Ngayon mga kalingap po, ito yung malakas pati yung ulan. Kaya mag-ingat po tayo lahat sa... Yan po, kahit na may bagyo na po, marami pang naliligo sa dagat. Grabe. So, nandito po tayo. Inabot na kami ng bagyo. Grabe ang lakas po. Isilong kami dito sa may fishbowlan. Ano, kitang-kita yung dagat, mga kalingap. Ano, kasama natin si Boy. Ano, at nandito kami. Ano, sa fishbowlan. Ano, naabutan na ng bagyo. Sino yung kanina fishbowlan to, Boy? Dito sa pinsan ng amo ko. So, ito po mga kalingap, as of 4 PM ngayong hapon, ito medyo tahimik, ito pong hangin dito po sa lugar namin. Yan po. Sana po ay hindi po lumakas ang bagyong ito. Ingat po ang lahat sa inyo pong mga lugar kung saan man kayo. Yan, comment na lang po sa comment section ng ating upload kung kumusta po sa inyong mga lugar. Yan, maraming salamat po sa panonood. Sana po pa-share ng ating vlog mga kalingap. Maraming salamat po. Follow nyo po yung ating page, Kalingap Papa Franz Facebook page. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.